Sa Doc, alam niyo ba mga ka-RSP na may klase ng brain damage na maaring magresulta sa isang kondisyon na nakakaapekto sa ating pakikipag-communicate? Isa po itong klase ng language disorder. Pero bago po natin yan talakayin, panoorin muna natin ang iba pang detalye tungkol sa sakit na ito. Let's all watch this. Kamakailan isang kilalang Chinese actress ang napaulat na may aphasia, isang kondisyon na karaniwang dulot ng brain or head damage at injury. Ang kondisyong ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na magsalita, umunawa at tumanda na mga salita. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ng aphasia at ang sintomas ay nakadepende sa uri nito? Paano nga ba ito nagsisimula at ano ang dapat nating malaman tungkol dito? Alamin natin dito sa Say ni Doc. At para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa aphasia, ay makakapanayin po natin si Doc Donabel Chu, isang neurologist. Magandang umaga po, Doc. This is Prof. Fee together with Diane. Rise and shine, Doc. Hi, hello po. Good morning po. Magandang umaga. Alright, doktora, para po sa mga hindi pamilyar dito po sa sakit na aphasia, ano po ba ito? Aphasia ito at paano po ito naapektuhan ng kakayahan ng tao na magsalita o umunawa? So, bali yun po, no? Pag sinabi nga pong aphasia, tulad ng nasabi or nabanggit kanina, it's a language disorder. So, ang ano po nun is yung paano po tayo makipag-communica. And pag sinabi nga po yung language po, no, marami iba-ibang components ang language. So, pwede po yung pag-intindi or yung comprehension, fluency, yung speech ba, yung paglabas or pagsalita po mismo, repetition, yung pag-ulit, or yung pag-name ng mga bagay. So, ang aphasia po, it's a disorder of language. So, any impairment or any problema dun sa mga components po na yun sa pag-intindi, sa pagsalita, sa pag-name ng mga bagay, it's actually called aphasia symptom. So, nabanggit din po kanina na marami iba-ibang klase ng aphasia. So, depende nga po kung alin dun sa components of or domains of language ang apektado po. Doc, ano-ano po ang mga karaniwang sanhi nitong aphasia? Bakit po madalas itong nauugnay sa brain o head injury? So, bali ang ano po, no, most of the time, ang aphasia is nakikita or nagkakaano dun sa mga nagkakaroon ng stroke. Ang aphasia nga po kasi, it's a language disorder. So, meaning, naapektuhan yung part ng brain or nagkakaroon ng injury, yung part ng brain responsible for language, which is most of the time is the left brain or yung dominant brain natin. So kung nagkaroon ng any injury sa brain, na yun nga po, no, karaniwan is yung stroke, yung head trauma, yung head injury, any injury po na yun, no, na naaapektuhan yung left brain, maaari nga pong magkaroon ng aphasia. Ngunit hindi lang po stroke, hindi lang po trauma, head injury ang maaaring mag-cause ng aphasia. May mga rare na conditions such as yung mga sa dementia po. May isang uri ng dementia na nagsasanhi ng aphasia or yung sinasabing primary progressive aphasia po. So it's any problems with the left side or left frontal in particular part of the brain po ay makakapag-cause ng aphasia. Alright, Doc, paano naman po natin malalaman kung isang tao ay mayroon ng aphasia? Ano po ang mga sintomas na dapat pong bantayan, Doc? So, tulad nga po na sabi ko kanina, ang aphasia is, it affects the domains of language, no? So, yung comprehension, yung pag-intindi, fluency, yung pagsalita, repetition, and naming. So, para po malaman na may aphasia, any of those components or maaring pareho, lahat. So, kung sinabi nga pong comprehension, so parang kahit na anong itanong mo sa kanya, itanong dun sa tao, parang hindi yan naiintindihan. Pero salita pa rin siya ng salita. Kumbaga, kung ano-ano yung sinasabi niya, parang minsan walang sense na. Yun po yung isang sinasabing klase ng aphasia na Wernicke's aphasia. Yun po yung parang fluent. So, salita siya ng salita. Kahit na anong itanong mo po sa kanya, minsan iba yung sinasagot, ibang words na ano niya po, no? Another type of aphasia is yung sinasabi pong Broca's aphasia.
So ito naman po yung non-fluent. So meaning nakakaintindi po. So intact yung comprehension, nakakaintindi sila pero hirap lang po silang magsalita. Minsan sila yung mga klase ng pasyente na isang salita lang yung sagot or parang hirap silang ilabas yung gusto nilang sabihin na kailangan hanapin pa nila or hindi nila maano yung complete sentence na gusto nilang sabihin. Parang, yung parang gumaganon po. So hirap po silang mag-verbalize or yung fluency po yung apektado. Another type is yun nga po, no, parang difficulty in naming. So kung may papa-identify na object, hindi nila masabi yung pangalan ng bagay, pero pag tinanong po ninyo, ano para saan po ba to? Nasasabi naman nila kung ano yung gamit ng bagay na yon, kung para saan yung bagay na yon, paano ginagamit, or nakakasulat po sila, nasasulat nila yung gusto nilang sabihin. So yun po, yung mga signs na maaaring apektado nga po yung language. Kung itetest po natin yung mga areas po na yun, yung pag-intindi, comprehension, fluency, yung kumbaga kompletong sentence ba, maayos ba yung nung pagbigkas po nila, yung pagsagot nila, repetition, pag may pinapaulit, kung nakakaulit po sila, naming, yun nga po, pag may naka-identify ng mga bagay or so there are different types po talaga ng aphasia, but basically, yun yung parang una talaga natitingnan yung mga nabanggit ko nga pong example. Alright, Doc, in terms of treatment, ano po ang mga karaniwang paraan para gumaling ang taong may aphasia? May therapy po ba para dito? What could be the treatment, Doc? Go ahead. So, number one, we have to identify nga po, no, ano yung cause ng aphasia. So, syempre kung ano yung cause niya, yun po yung iti-treat or yun po yung ima-manage. Like for example, pag kunwari nga po stroke ang dahilan ng aphasia, so i-manage natin or ang gagamutin natin is yung stroke, kung trauma or kung ano man yung anong sanhi nga po, no. Now, in terms of rehab, meron naman po nga yung mga sinasabing speech therapy. We do have mga speech pathologists, so sila po yung umaano nga po para magbalik yung pagsalita or yung ayos nung communication or yung pagko-communicate ng mga pasyente natin. So it's a form of therapy. Or kung sa bahay man, yun nga po, no, lagi lang na minsan aanuhin natin na kailangan maging patient tayo sa mga pasyenteng may aphasia. Kasi nga, hirap sila makipag-communicate. So minsan kailangan pagkakausapin natin sila, simple lang. Para pati yung kailangan nilang pagsagot, simple lang rin, short sentences and simple. Be creative nga po, no, kung kuwari hindi sila fluent, hindi sila maka-verbalize na mga gusto nila, bigyan sila ng mga devices nga po na pwede silang makipag-communicate, magpakita ng mga pictures para ituturo nila yung pictures. But yung mga ganong therapy, practice speaking through the help of yung mga speech rehab po or speech therapy po natin. Alright, Doc, panghuli na lamang kung mayroon po kaming kakilala, kamag-anak o kaibigan na mayroon pong aphasia, paano po namin sila mas maiintindihan o matutulungan sa pang-araw-araw po na buhay, Doc? So number one, kung yung bago na pasyente, no, na may aphasia, so ang pinaka-importante po is alamin bakit sila may aphasia. So dalhin po sila sa doktor, sa hospital, lalo na yung mga sudden onset, no, yung mga biglaan lang po na biglang nagkaroon ng aphasia. Baka nga po kasi stroke, symptoms na po pala ng stroke yon. So dalhin po kaagad sa hospital ang pasyenteng may biglaang pagkakaroon ng aphasia. Or yun, pag napapansin nyo na parang mas again, it's important for us to know the root cause of the aphasia. Now, kung na-diagnose na po kung ano yung dahilan ng aphasia, yun nga po, no, i-ano po sila doon sa nararapat na management, bigyan ng support in terms of speech therapy, i-connect po natin sila, yun nga, sa mga therapists. And then sa bahay, yun nga po yung mga ano ko na rin po is we have to learn how to communicate with them. Make things simple, parang mas creative po, the better. Pag nag-uusap, i-remove yung mga distraction para mas nagko-concentrate po at hindi po sila nahihirapan po. So basically yun po yung mga parang matutulong natin sa mga pasyente may aphasia. Maraming salamat po, Doc Donabel, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa sakit na aphasia. Tandaan po natin ang pag-unawa sa aphasia ay mahalaga upang mas maipakita natin ang suporta at malasakit
para magamot ang mga taong may ganitong kondisyon. Salamat po, Doc. Thank you po. Thank you po. Have a good day po.